Umagang-umaga pa lang ay maingin na ang kitchen ng kondo. Si Amanda, nakasuot ng simpleng apron ay abala sa pagluluto ng almusal, pancake, itlog at mainit na kape. Simple pero buong puso niyang inihanda para kay Oscar. Habang inaayos niya ang mesa, napalingon siya nang marinig niya ang yabag mula sa hallway. Si Oscar, bagong gising, nakasando at may hawak na cellphone. Good morning, mahina niyang bati, pilit ng umiti. Tumungo lang si Oscar, walang emosyon at umupo lang sa harap ng mesa. You don't have to do this every morning, Amanda. Malamig nitong sabi, ngunit hindi siya nagpadaig. Gusto ko lang magluto para sa asawa ko. Is that wrong? Sandaling natahimik si Oscar. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niya namumula ang mga pisngi ni Amanda habang nagsasalin ng kape. He sighed, No, it's not wrong. Muling nabuhay ang ngiti ni Amanda, isang maliit na hakbang pero sapat na para muling mabuhay ang pag-asa niya. Habang kumakain, lihim na tinitingnan ni Oscar ang asawa. Tahimik ito ngunit may kakaibang ginhawang nararamdaman siya. Hindi niya maintindihan, pero parang gusto niya magtagal sa mesa na iyon. May meeting ka ba ngayon? Tanong ni Amanda, pilit pinapawi ang kaba. Late afternoon ikaw. May class pa din ako pero half day lang. Tahimik silang pareho hanggang sa marinig ni Amanda ang notification sa cellphone nito. Isang text mula kay Angel. Girl, nakita ko si Sir David kanina. Hanap ka yata. Napatigil siya. Napatingin siya kay Oscar na abala pa din sa pagkain. Are you okay? Tanong nito. Napansin ang pagbabago na ekspresyon niya. Yes, I'm fine. Pero sa loob-loob niya, kabado siya. Ang alam niya mga bagay mula sa kanya nakaraan ay ayaw na niyang balikan. Nang hapon ding iyon, sinundo siya ni Oscar mula sa universidad. Hindi niya ito inaasahan. Akala ko may meeting ka? Tanong niya. Na-reschedule. Maikling sagot nito habang inaabot ang kanyang bag. Napangiti si Amanda. Thank you. Sa sasakyan, habang nakaplay ang soft music, napabuntong hininga si Oscar. Amanda? Tawag niya. Yes? About this roosting, I think we can start over? Halos hindi makapaniwala si Amanda. You mean, friends? Yes, friends. At least for now. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amanda ang bahagyang ngiti mula sa asawa. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, hindi mapigilang mapangiti ni Amanda. Pero hindi nila alam, sa kabilang kanto, may pares na matang nakatingin sa kanila mula sa loob ng isang kotse. Si David. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa manibela. At malamig ang titig habang tinitingnan ng dalawa. So, he start falling for you again, Amanda. Bulong nito sa sarili. Let's see how long that lasts. Tanghali na nang makarating si Amanda sa universidad. Abala siya sa pag-aayos ng mga papeles nang biglang bumukas ang pinto na faculty room. Si David iyon. Malinis ang ayos, may hawak na folder at may pamilyar na ngiti sa labi. Good morning, Mrs. Guerrero. Napatigil si Amanda, nagulat sa paraan ng pagtawag nito. David? Sir David? Please. Mahina niyang tugon, baka marinig pa ng iba. Ngumiti lang ito. I was just teasing. Ang tagal mong hindi nagpapakita. Akala ko nag-quit ka na. I've been busy. Tugon niya, iwas na titig nito. Busy being wife? May halong biro ngunit mabigat sa pandinig. Hindi na siya nakasagot. Mabuti na lang ay dumating na si Angel, kaya agad siyang tumayo. Angel, let's go. We're late for class. Habang lumalabas, sinulyapan niya si David at kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hapon na nang sunduin siya ni Oscar. Tahimik silang dalawa sa biyahe hanggang mapansin ni Amanda na palinga-linga ito sa kanya. May problema ba? Tanong niya. Wala naman. Malamig nitong sagot. Ngunit halata ang iritasyon. Sigurado ka? Parang may gusto kang sabihin. Wala nga. Tumikim ito at tumingin sa kalsada. I just saw something earlier. You and that professor. Close ba kayo? Natigilan si Amanda. Si Sir David? He's my professor, Oscar. Wala kang dapat ipag-alala. I'm not worried. Mabilis itong sagot pero kita sa mukha niya ang hindi pagkakakubli ng selos. Good. Sagot niya sabay pilit ngiti. Pero sa loob-loob niya ay unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Selos ba yun? Pagdating nila sa kondo, agad siyang dumiretso sa kusina para maghanda ng hapunan. Tahimik pa din si Oscar. Nakaupo lang sa sofa habang nagbabasa ng dokumento. Ano gusto mong ulam? Tinola ulit? Tanong ni Amanda. Pilit binabasag ang katahimikan. Anything. Sagot nito, pero hindi man lang siya tiningnan. Habang inilalapag ni Amanda ang plato, napansin niya nakatitig na pala si Oscar sa kanya. Bakit? Tanong niya, nagtataka. Wala. Sagot nito, sabay tikim. I was just thinking. Bakit ka palaging ngumingiti kahit pagod na? Natigilan siya sa tanong. Siguro kasi gusto ko maging maayos tayo. Natahimik si Oscar. Tinitigan niya ang asawa at napansin ang lambing sa mga mata nito. Isang bagay na noon niya lang nakita. Do you really think we can make this work? Tanong ni Oscar.
Tumango si Amanda ang marahan. Kung pareho tayong susubok, oo. Ilang sandali silang nagkatitigan para bang tumigil ang oras. At bago pa man niya namalayan, ngumiti si Oscar. Totoong ngiti, hindi pilit. Then let's try, sabi nito. At sa unang pagkakataon, kumain silang magkasabay. May halakhak, may kwentuhan at may kakaibang init sa pagitan nila. Ngunit habang tumatawa si Amanda, hindi niya alam na nasa labas ng kanilang gusali ay may lalaki na kamasid mula sa sasakyan. Si David. Hawak nito ang cellphone at mahigpit na pagkakahawak. If he thinks he can take you away that easily, Amanda, he's wrong. Tahimik ang bahay nila Amanda at Oscar ng gabing iyon. Wala na namang imik si Oscar. Abala sa cellphone habang si Amanda ay pilit ngumingiti at inihahain ng hapunan. Kumain ka muna, Oscar. Niluto ko yung paborito mong tinola. Mahinahong sabi ni Amanda. Ngunit tulad ng dati, isang malamig na tingin lang ang sinagot ni Oscar. Hindi ako gutom. Malamig nitong tugon na tumayo na parang walang pakialam. Napakapit si Amanda sa mesa. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya. Ilang linggo na din siyang nakakaramdam ng hilo, pagsusuka at antok. Pero wala siyang lakas loob na sabihin kay Oscar ang hinala niyang buntis siya. Kinabukasan, nagpasya siyang magpa-check up. Kaba ang naramdaman niya habang hawak ang pregnancy test sa loob ng klinik. Na makita niya ang dalawang malinaw na guhit, napahawak siya sa tiyan niya at napaluha. Salamat Lord. May dahilan pa pala ako para lumaban. Umuwi siyang may ngiti sa labi, excited na ibalita kay Oscar. Ngunit sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang hindi niya inaasahan. Si Oscar, kasama ang babaeng si Clarice, ang ex nito na dati niyang pinagseselosan. Magkaharap sila, tila seryoso ang pag-uusap. Amanda, kulat ni Oscar, agad na tumayo. Hindi mo naiintindihan. Pinuntahan lang ako ni Clarice. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Tumalikod si Amanda, nang gigilid ng luha. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Mahina niyang sabi. Sanay na ako. Ilang araw siyang nanahimik, ngunit isang umaga, nagpasya siyang sabihin ng balita. Oscar, nanginginig niyang wika. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Ngunit imbis na tuwa, malamig ang naging tugon nito. Sigurado kang akin yan? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Di mo ako nilapitan itong mga linggo, Amanda. Lagi akong pagod pag-uwi, pero bigla kang buntis? Sino, ha? Galit na sigaw ni Oscar. Walang iba, ikaw lang. Halos pasigaw niyang tugon, pero inirapan lang siya ni Oscar. Wala akong balak ampunin ng anak ng iba. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Nang gabing iyon, nag-impake si Amanda, tahimik na umiiyak. Hindi siya lumalaban. Ang tanging nasa isip niya, ang batang dinadala niya. Sa labas ng bahay, nakita niya si Marcus, ang kaibigan niya matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Amanda? Anong nangyari? Napahulhul siya at niyakap ito. Wala na. Marcus, wala na kaming pag-asa ni Oscar. At sa yakap na yon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi umiikot sa pagiging martir, kundi sa pagbangon para sa anak sa sinapupunan. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Habang tahimik na naglalakad si Amanda sa gilid ng kalsada, bitbit ang malit na maleta at ang bigat ng puso. Sa bawat hakbang, parang naririnig pa din niya ang mga salitang binitawan ni Oscar. Hindi ko anak yan. Kasabay na pagpatak ng mga ulan ay ang pagpatak ng kanyang luha. Hanggang sa isang kotse ang huminto sa tapat niya. Si Marcus iyon. Ang kababata niyang matagal na nakamasid sa bawat sakit na tinitiis niya. Sumakay ka, Amanda. Mahinahong sabi ni Marcus. Wala ka nang dapat balikan doon. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit nang maramdaman niyang nanginginig ang katawan niya sa lamig at takot, napayuko siya at tahimik na sumakay. Pagdating nila sa bahay ni Marcus, agad siyang inalok ng tuwalya at mainit na sabaw. Salamat, Marcus. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Mahina niyang sambit, ngunit ngumiti lang si Marcus. Dito ka muna. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting bumalik ang kulay sa buhay ni Amanda. Tinutulungan siya ni Marcus sa mga check-up. At sa tuwing nakikita niya napapagod siya mismo ang gumagawa ng mga gawain. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, napatingin si Amanda sa bituin. Alam mo, Marcus, minsan naiisip ko, baka tama si Oscar. Baka hindi ko deserve na maging ina. Agad siyang nilapitan ni Marcus. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. At yung bata, mapalad siya kasi ikaw ang magiging nanay niya. Napaluhang napangiti si Amanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong handang pahalagahan siya. Hindi dahil sa kayang tiisin, kundi dahil sa kung sino siya. Lumipas ang mga buwan, at habang lumalaki ang tiyan ni Amanda, lalo ding lumalapit sa kanya si Marcus. Tumigil na din muna siya sa pagpasok sa eskwelahan dahil sa kalagayan niya. Pero sa kabila ng mga ngiti,
Ramdam niya may takot pa din sa puso ni Amanda. Takot na baka biglang bumalik si Oscar at sirain ang katahimikan niyang muling binubuo. Isang araw, habang nasa palengke sila, may lumapit na kakilala ni Oscar. Amanda, ang laki na ng tiyan mo ah. Kala ko ba hiwalay na kayo ni Oscar? Natigilan siya, pero agad namang sumagot si Marcus. Oo, hiwalay na sila. At ako ang kasama niya ngayon. Matapos umalis ang babae, napayuko si Amanda. Marcus, salamat pero ayokong isipin ng mga tao na ginagamit kita. Inawakan ni Marcus ang kamay niya. Hindi mo ako ginagamit, Amanda. Ginusto kong tulungan ka. Ginusto ko manatili sa tabi mo. Ng mga sandaling iyon, ramdam ni Amanda ang tibok ng puso niyang muling nabubuhay. Isang puso na natutong magmahal ng walang sakit. Lumipas ang ilang linggo, mas gumaan ang pakiramdam ni Amanda. Unti-unti siya natututong ngumiti muli. At sa tulong ni Marcus, nakahanap siya ng maliit na hanap buhay. Ang paggawa ng mga homemade pastries na ibinibenta nila online. Laging abala si Marcus sa paghatid ng mga order. At si Amanda naman sa kusina. Sa bawat tawanan at maikling sulyap nila sa isa't isa, tila may kakaibang init na namumuo. Isang damdaming hindi nila mapaliwanag. Ngunit pareho nilang pinipigilan. Isang umaga, habang naglalako ng mga paninda sa bayan, may dalawang babaeng nakatambay sa tindahan. Narinig ni Amanda ang mga bulungan. Yan ba yung asawa ni Oscar Vergara? Yung sinasabi nilang iniwan? Oo, sabi buntis daw. Pero hindi anak ni Oscar. Kay Marcus daw. Napayuko si Amanda. Ramdam ang panghihina. Ngunit bago pa man siya makaalis, isang matinis na tawa ang sumunod. Ang kapal din ng mukha, no? Iba talaga pag sanay sa luho. Kahit buntis, nakahanap agad ng panibagong kakapitan. Hindi na siya nakapagsalita. Tahimik siyang lumayo, pinipigilan ang pagpatak ng luha. Pag-uwi niya, napansin ni Marcos ang pamula ng mata nito. Amanda, umiyak ka ba? Umiling siya, pero halata sa tinig ang pighati. Wala, pagod lang ako. Hindi totoo yan, sabi ni Marcos sabay lapit. Sino na naman ang nanakit sa'yo? Nang marinig ni Marcos sa mga chismis, nandilim ang mukha nito. Kung hindi lang ako marunong magpigil, baka napagsalitaan ko na sila. Ngunit hinawakan ni Amanda ang braso niya. Hayaan mo na Marcos, hindi ko kailangang patunayan sa kanila kung sino ang ama ng anak ko. Basta ako, alam ko ang totoo. Ngumiti si Marcos, bagaman halatang nagpipigil. Alam mo, minsan naisip ko kung ako lang sana nakilala mo noon. Baka hindi mo naranasan ang mga sakit na to. Tumingin si Amanda sa kanya. Malambing, ngunit may lungkot sa mata. Marcos, kung hindi ko naranasan yon, baka hindi kita kilala ngayon. Sa unang pagkakataon, tumahimik si Marcos. Parang tumigil ang oras habang magkalapit sila. At naramdaman nilang pareho na may unti-unting nabubuong koneksyon. Isang bagay na matagal lang pinagkait kay Amanda. Ngunit sa kabilang dako ng bayan, may nagmamasid. Isa sa mga empleyado ni Oscar ang nakarinig ng balita tungkol kay Amanda at kay Marcos. At nang makarating iyon kay Oscar, bigla siya napatigil sa pagbabasa ng ulat sa opisina. Si Amanda, buntis daw? At si Marcos daw ang ama? Malamig ngunit nanginginig ng tanong sa sarili. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Clarice na nasa harapan niya. Kaya naman pala bigla siya nawala. Akala ko pa naman, tapat siya sa'yo. Nanlaki ang mata ni Oscar. Kung totoo yan, hindi ako papayag. Hindi siya pwedeng maging masaya sa piling ng iba. At sa gabing iyon, sa gitna ng dilim ng kanyang puso, nagsimula muli ang apoy ng selos. Isang apoy na magbabalik kay Oscar sa buhay ni Amanda.